Martinez, Lorraine Badoy, Atty. Glenn Chong at Sas Rogando Sasot. Sinabi ni Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers na pangunahing nagsusulong ng investigasyon ng Tri-Committee laban sa fake news sa social media sa pamagitan ng isang privileged speech sa plenaryo ng Kamara. Ng pangunahing layunin ng Kongreso ay makabuo ng isang regulatory body sa paggamit ng social media at hindi supilin ang freedom of expression na ginagarantihan ng konstitusyon. Wala namang pang inaakusahan na ano dyan Ang sabi lamang natin, kaya tayo nagpatawag ng isang tri-committee hearing ay para magkaroon tayo ng isang regulatory framework sa paggamit ng social media dito sa ating bansa. Victim Intakpan. Teka lang, Barbers! Makinig ka dito, Barbers. Yung talumpati mo, Barbers, ay tumutukoy doon sa sinasabi mo nga ano ba yun? Chinese-funded vloggers, narco-vloggers, ano pa yung isa? Pogo-vloggers. O ngayon, tatanungin kita, Barbers, sino ang mga tinutukoy mong narco-vloggers? Sino ang mga tinutukoy mong Pogo-funded vloggers? At sino yung mga tinutukoy mong China-funded vloggers? Sino? Kailangan mong liwanagin. Dahil doon sa pagsasalita mo, doon sa speech mo, meron kang tinutukoy doon na particular na grupo ng tao na Pogo, Narco, tsaka Chinese-funded vloggers. Sila ba yan? Sila? Sina Jason Sabayan? O kung hindi sila, nasaan yung tinutukoy mong Chinese, Pogo, tsaka mga narco-vloggers na tinutukoy mo? At bakit ang mga pinapatawag ninyo ay mga puro Duterte lamang, Duterte leaning vloggers? Yung mga bulok na mga vloggers na binablog si Bongbong Marcos, tsaka yung administrasyon, mga bugok na vloggers yan, bakit hindi mo sila pinatawag? Na sinisira araw-araw ang pangalan ni BP Sara, tsaka ang Pangulong Duterte. Mga bayaran ba yung mga yan? Tanungin mo si Tamba. Kung meron siya mga vlogger na bayaran. Kasi merong nakalusot na isang vlogger, nai-record nila, talagang bayaran, may nagbabayad. Ayan, si Banat Bay, may gusto magbayad sa kanya. Diba? Tsaka ano pang batas ang kailangan ninyong, kung merong lumabag sa cyber libel, i-demanda nyo. Kung merong nakaano doon sa libel, i-libel case nyo. Bakit hindi nyo kaya? Dahil wala silang libel. Hindi sila naninira. Nagre-react sila. Katulad ko, nagre-react ako. Ngayon, ang tanong ko lang kay Barbers, natatalo na ba ang asawa mo sa Surigao? Hindi, nagtatanong lang ako. Tagilid na ba kayo sa Surigao? O bakit ikot ang tumbong mo? Ikot ang tumbong mo sa mga vloggers? Di ba wala ka namang kinalaman doon sa drug trade? Na nahuli di umano yung kotse o involved yung kapatid mo? Ano ba yan talaga? Wala ka bang kinalaman sa drugs dyan? Ako personally, hindi ako naniniwalang kasangkot ka sa drugs. Personally, hindi ako naniniwala. Pero wala akong magagawa. Marami sa Pilipinas ang naniniwala na sangkot ka. Sa mga nagko-comment sa comment section, naniniwala sila na sangkot ka. Sangkot ang pamilya mo. Pero ako, hindi ako naniniwala sangkot ka. Alam ko, hindi mo magagawa yon. Pero anong gagawin ko? I-explain ko sa kanila hindi ka sangkot? Mga taga-Surigao nga nagsasabi na sangkot ka Nagko-comment sila sa comment section Tingnan mo yung comment section. Naniniwala po ba kayo na sangkot si Barber sa drug trade sa Surigao? Mag-comment po kayo sa comment section. Di ba mga ka-reaction? Ayun puro mga Duterte vloggers. Hinahanap natin ngayon, nasaan yung sinasabi ni Barbers na Pogo, Narco, tsaka mga Chinese-funded vloggers. O lahat yan, mga Duterte vloggers, mga fake news yan. Mga fake news yan, wala tayong magagawa, mga fake news nga Diba? Oo. Tama. Alright.
reaction, TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction ha. Mantakin po ninyo, dito po ipapaliwanag po ni Atty. Sal Panelo na kung saan ang tinatawag niyang habeas corpus ay hindi mooted and academic. Ipapaliwanag po niya at hintayin po ninyo sa video na ito. Nagsalita na po ang kapatid ni President Rodrigo Roa Duterte, yung babae. At alam po ba ninyo kung anong tinawag niya sa administrasyong ito? Tinawag po niyang walking dead. Parang naglalakad na isang, alam niyo na, bangkay. Kaya mga ka-reaksyon, huwag po kayong bibitaw dahil marami po tayong pag-uusapan dito. At akalain po ninyo, nagkalat po ang parapernalya at mga computer pa. Hindi ko po alam sa sa Davao di umano'y may nakita sa isang private compound na mga parapernalya at mga gamit yata ng Comelec. Ay lahat pong yan ay re-reactionan po natin. Pero bago po tayo magsimula sa ating mga video, ayan po mga ka-reaction, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Napaka-importante po mag-subscribe kayo. Dahil pag nag-subscribe kayo, magiging kabahagi kayo ng ating misyon na maabot yung 1 million subscribers. Road to, ano na po tayo, 500,000. Ilang libo na lang, 500,000 na tayo. Kaya mag-subscribe ka na, i-like at i-share ang bawat video natin. Heto na. Huwag na po nating patagalin. At hindi naman pinag-uusapan kung ito'y may jurisdiction sa ICC. Walang jurisdiction sa ICC kasi malayo yun. Sa labas ng Pilipinas yun. Pero ang jurisdiction ay doon sa mga opisyales at sa gobyernong lumabag sa saligang batas at nilabag ang karapatan ng dating Pangulong Duterte. Kaya may kapangyarihan at hindi maaaring masabing moot and academic. Sapagkat pag pumayag tayo yan, hindi lamang nagpapakita ka na tayo'y inutil sa pag-usig sa mga gumagawa ng krimen dito sa ating bansa na hindi nagpa-function ng ating sistema legal, juridikatura at na yung prosecutorial, kung hindi, isinusuko pa natin ang sovereignty ng bansa. Ang inyong column sa Manila Times na may titulong Habeas Corpus Petition Not Muted by Government Surrender of Duterte to the ICC. Ano pong ibig sabihin nito bago po natin ipagpatuloy na pakinggan si Atty. Sal Panelo? Ang ibig po sabihin nito mga ka-reaction, sinasabi kasi ng mga nagdudunong-dunungan dyan na wala na daw jurisdiction ng Supreme Court doon sa ICC. Tama, wala siyang jurisdiction doon. Yung mga gumawa ng katarantaduan, yung mga kumidnap sa Pangulong Duterte, yung mga illegal na nanghuli sa Pangulong Duterte, hindi ba sila under ng Supreme Court? Wala bang jurisdiction ng Supreme Court sa mga taong yun? Kaya nga, kung sasabihin ng Supreme Court na ipakita ninyo yung katawan ni Rodrigo Roa Duterte dito, wala akong pakialam doon sa ICC. Ang pakialam ko sa inyo, sino yung naglumabag sa batas? Dali nyo dito si Rodrigo Roa Duterte. Problema nyo yun. Yun po ang ibig sabihin ni Atty. Panelo. Ito po, pakinggan na natin, dire-diretso na to. Basahin ko po. Franco, Yes, attorney. Franco, yung title hindi muted, not mooted. M-O-O-T-E-D dapat yan. Not mooted. Not mooted. Thank you so much, attorney. At ito po ang unang tatlong bahagi po ng inyong column at aking pong babasahin. In relation to the claim of government officials charged in the petition for a writ of habeas corpus filed with the Supreme Court that the habeas period is mooted by the surrender, which is illegal in the first place, of former President Rodrigo Roa Duterte, or FPRRD. It is the position of petitioner Veronica Kitty Duterte, his younger daughter, through her lawyers, that the illegal acts of the government officials involved cannot mute their obligation to being the body of FPRRD before the Supreme Court and justify their violation of the constitutional rights of the former president
by the simple expedient of forcibly plucking out a Filipino citizen and surrendering him to a foreign institution. Allowing this illegal and outrageous mode will create a precedent not only in brazen violation of the Constitution on the rights of an individual, but in abject surrender of the country's sovereignty. While the Supreme Court may have no jurisdiction over the International Criminal Court or ICC, it certainly has jurisdiction over the officials involved by their illegal acts and has the power to compel them and the government to bring back FPRRD to the Philippines. Quoted. Nakamit po kayo, attorney. Kasi uminto ka na dyan kasi kinukot ko lang dyan yung petition yung pinahil namin. Paliwanag na natin yung sinasabi ko dyan. Kasi ang sinasabi ng maraming mga abogado, mga kontra sa petition, sinasabi nila na wala na yung habeas corpus. Moot and academic na yan. Moot. Kasi wala na raw si Presidente Duterte dito at tayo ang Korte Suprema ay wala nang kapangyarihan sa ICC. Wala silang jurisdiction, hindi nila pwedeng orderan ang ICC na ibalik ang Presidente Duterte dito sa bansa. Tayo po'y salungat doon sa teoryang yon. Sapagkat ang sabi natin doon sa ating petition in behalf of Digong's daughter Kitty na hindi maaaring maging moot and academic sapagkat ang Korte Suprema, ang lahat ng hukuman ay may jurisdiction over sa mga illegal acts na ginagawa ng opisyalis ng gobyerno at ng gobyerno. At hindi naman pinag-uusapan kung ito'y may jurisdiction sa ICC. Walang jurisdiction sa ICC kasi malayo yun. Sa labas ng Pilipinas yun. Pero ang jurisdiction ay doon sa mga opisyales at sa gobyernong lumabag sa saligang batas at nilabag ang karapatan ng dating Pangulong Duterte. Kaya may kapangyarihan at hindi maaaring masabing moot and academic kasi kung sasabihin mong wala ng kapangyarihan, walang magagawa ang Korte Suprema sa mga illegal na pag-aresto, illegal na detensyon, illegal na pagkuha at pagsuko sa kanya. Ibig sabihin, tayo ay wala nang magagawa. At lalong-lalo na, parang lumalabas na itong gobyerno o mga opisyalis ng gobyerno, pag ito ay may kalaban sa politika, ang gagawin nila, isusuko nila sa ICC o sa foreign institution o sa ibang bansa upang mailayo lamang dito sa ating bayan. Di ibig sabihin, sinicircumvent na lang yung ating batas. Hindi maaari yun sapagkat, gaya ng paulit-ulit nating paliwanag, hindi maaaring isang mamamayang Pilipino pag ito'y inaakusahan natin ng krimen na ginanap o ginawa dito sa ating bansa, hahayaan natin ang isang dayuhang bansa o dayuhang institusyon o dayuhang hukuman ang liliti sa kanya. Sapagkat pag pumayag tayo yan, hindi lamang nagpapakita ka na tayo'y inutil sa pag-usig sa mga gumagawa ng krimen dito sa ating bansa na hindi nagpa-function ng ating sistema legal o judikatura at na yung prosecutorial, kung hindi, isinusuko pa natin ang soberentiya ng bansa. Bakit ka mo sinusuko ang soberentiya? Tayo'y malayang bansa. Tayo'y may sariling sistema legal. Tayo may mga sangay, may gobyerno tayo, may executive, may judicial, may legislative.
iba't ibang sangay ng gobyerno at nagpa-function yan. Bakit naman hindi natin po pwede nalitisin ang taong yan dito sa ating bansa? Kaya sabi po natin, hindi maging mutin akademikan. Ang Korte Suprema at ang lahat ng hukuman ay may jurisdiction, may kapangyarihan na ideklara ang isang gawain ng opisyal o ng gobyerno ay iligal at labag sa karapatang pangtao. Tama. Labag sa saligang batas. Yan ang maliwanag na itinatakda ng batas sapagkat ang Korte Suprema at ang lahat ng hukuman ang siyang minandato binigyan ng kapangyarihan na magdeklara kung ano ang isang gawaing legal o illegal na ginagawa ng isang opisyal o ng isang gobyerno natin, at kung ito, mga ginagawa ng mga sangay, ay sobrang pang-aabuso or grave abuse of discretion. Sila ho ang may kapangyarihan doon. Kaya hindi totoo na moot and academic. Yan ay sinasabi lang ng mga kontra kay Presidente Duterte. Yung mga abogado na nagsasabi niyan, nababahiran lamang ang kanilang kaalaman sa batas ng kanilang pagkabayas o pagkainis o pagkagalit, pagkabwisit o pagkainggit kay dating Pangulong Duterte. Kaya nababago ang kanilang opinyon. Iyon ang katotohanan dyan. Yes, Attorney, sa akin pong pagpapatuloy, kung akin pong pagpapatuloy ang quote nyo po, under pertinent portions of the manifestation dated March 14, 2025, filed by Kitty Duterte's lawyers, arguing, among others, the urgent necessity of the Supreme Court's intervention to declare illegal the arrest, detention, and forcible surrender or kidnapping of FPRRD to the ICC to compel the government to bring him back to the Philippines. Manifestation petitioner Veronica A. Duterte, for and on behalf of Rodrigo R. Duterte, through undersigned counsel, respectfully states, number one, in a statement from the Supreme Court spokesperson published on March 13, 2025, it was announced that this Honorable Court en banc consolidated the above-captioned petitions for habeas corpus and directed the respondents to show cause why the peremptory writ of habeas corpus should not issue. Number two, the petitioner respectfully files this manifestation to address statements from the Philippine government and development that occurred after filing of herein petitioners. So ganito po yung mga kareaksyon. Halimbawa po, ang Supreme Court sinabi niya na, okay, dali niyo dito si Rodrigo Roa Duterte. Di ba, illegal ang pagkakaditini o pag-aresto ninyo? Problema po ba ng Supreme Court yun o kung nasaan, kung may jurisdiction o wala? Yun po ang ibig sabihin dito ni Atty. Sal Panelo. Ang sinasabi dito ni Atty. Sal Panelo, tama, walang jurisdiction ang Supreme Court doon sa ICC. Pero wala ba siyang jurisdiction kung mali ang pagkaka-aresto ng Pangulong Duterte sa mga umaresto sa Pangulong Duterte? Yun po ang ibig sabihin ni Atty. Sal. Ito po mga ka-reaction ha. Ito dapat ang habeas corpus nila dyan sa may Supreme Court. Hindi, joke lang po. Ito po ang kalaban ng Pangulong Duterte sa pagka-mayor sa Davao. Napakalupit po ng kanyang mga dance move. Ito po, panoorin po ninyo. Yun, yun pa. Galing yan, Pahiga-higa pa talaga. Meron pang pahiga-higa talaga. Ulitin natin, ha? Ayun, galing. Ayun po, miga po. Galing, Imaginein po ninyo,
Yan ang papalit na mayor sa Davao. Ano mangyayari sa Davao? Ito po, ayan o. Ayan o. Oh. Yung mga tao na yan, kahit saan siya pumunta, sumusunod dyan. Sumusunod para marami kahit saan siya pumunta. O yan o, panoorin po nyo. Oh. 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 Oh, di ba? Ayan o, tignan nyo ha. Oh. Si Atty. Carlo Nograles. Oh, attorney pala to eh. Hindi niya kagad sinabi sa akin, attorney ka pala eh. May paiga-iga ka pa sa sayeg. O yan o. Adunay malasakit. Oo, oo. Sa tanang nabawin nyo. Diba? Sir, bakla ka ba? Ay, sorry. Sorry. Lalaki ka pala, lalaki. Oo. Higa, galing. Isa ba? Galing. Oh, di ba? Oh. Galing naman. Yan ang papalit sa Pangulong Duterte kung sakaling manalo. Oh. Oh. Galing eh, no? Oy, congratulations, Atty. Nograles. Ang galing mo pala mag-street dance. Kumbaga, nag-react lang tayo doon sa kanyang galing. Mayor Diba? O yan, ito. Si Commissioner, anong pangalan nun? Yung Commissioner ng, lawyer yata to ni Bongbong Marcos eh, nung meron siyang tinatawag na electoral protest. Si Garcia. Commissioner Garcia ba yun? O diba, ito, panoorin po natin. Mayor Baste Duterte nais pong linawin ang ukol sa nakitang election paraphernalia sa isang bahay sa Davao City. El Dumabok, magbabalita, Ele! Nais ngayon ni Davao City Mayor Baste Duterte ang sagot mula sa Commission on Election kung bakit nasa isang pribadong bahay sa may Santol Street, Santo Niño, Dumanlas, Buhangin, Davao City, nakalagak ang ilang eleksyon paraphernalia. Sinabi ni Mayor Baste Duterte na kailangang ipaliwanag ng mga tauhan ng COMELEC Davao kung naayon ba sa batas na mailagay sa isang hindi secure na bahay ang eleksyon paraphernalia. Kaya nga, they have to justify. They have to, kailangan nila mapakita kung bakit nila ginawa yun. Yun ang mahalaga. So, what could be their purpose kung bakit nila ginawa yun? Kailangan yung sagot nila is, should be acceptable to the public, to those who are asking. Or pag masagot nila ng maayos, then okay na yun. Okay naman. Nadiskubre ang mga nasabing eleksyon paraphernalia sa lugar matapos magpablatter ang isang di na pinangalanang concerned citizen sa Buhangin Police Station para isumbong ang mga nakita nitong mga solar panels at Wi-Fi transmission equipment na may sticker na COMELEC Manila. Di pa malinaw sa COMELEC Davao kung kabilang ba sa temporary staging hubs at storage areas ng I-1JB ang barangay Buhangin dito sa Davao City. Agad namang dinala kahapon sa COMELEC Provincial Office ng Davao del Norte na may mga security na mula sa PNP. Subalit na malagi ang pangamba ng mga Davaoenyo sa posibleng mangyari kung wala sa isang staging hubs ang mga eleksyon paraphernalia. Bukas naman ang himpilan para sa paliwanag ng COMELEC Davao kung bakit inilagak sa nabanggit na lugar ang mga naturang kagamitan. Mula sa Davao City, Eli Dumabok para sa 100% balita. So anong gagawin natin yan? Commissioner Garcia ba yun? Kung saan nakakarating yung mga paraphernalyas marami yata sobra-sobra sa mga paraphernalyas ng COMELEC. Ito na po mga kareaksyon ng kapatid ng ating Pangulong Duterte. Nagsalita na nga na walking dead daw. Di umano. Atong Administrasyon Marcos Jr. Panoorin po natin. Mayor Saan ba yun? Ito ba yun? Nagbigay ng isang masusing assessment
ang kapatid ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano nga ba ang kanyang opinyon hinggil sa mga hakbangin ng pamahalaan? Alamin ang buong detalye sa eksklusibong report ni MJ Mondihar. He does not understand. He is breaking the laws of God. Iyan ang diretsahang sagot ni Miss Eleanor Duterte, ang panganay na kapatid ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, sa kung anong assessment nito sa kasalukuyang pamamahala ni Pangulong Marcos Jr. Sa eksklusibong panayam ng SMNI sa 83 anyos na ate ng dating Pangulong Digong, sinabi nito na may kalayaan ng kasalukuyang Pangulo na magdesisyon para sa ikabubuti ng Pilipino. Ngunit sa halip na ikabuti, tila nakasama pa raw ang ginawa ni Marcos Jr. sa dating Pangulo na pinakulong nito sa International Criminal Court. Hakbang raw na walang gabay mula sa itaas. One of the things that's in the scriptures, the Bible, says that, what doth that profit a man if he gains the whole world, suffer the loss of his soul? Naintindihan ba niya magkaluluwa siya? I don't think so. Why? What is the reason? Because by free will, he chose darkness over God, or the devil, or Satan, whatever you want. Dahil tingin ng ate ni FPRD na walang gabay ng Panginoon ng Marcos Jr. government, tinawag nito ang sitting president bilang walking dead. Some of us are what is called by the Americans the walking dead. Who is the walking dead? The walking dead is you, me, for example, who live a life and choose the darkness instead of God. PBBM is one of them. Bakit ko nasabi yun? He breaks every human law possible, let alone di niya naintindihan ng higher law. All our human laws is based on a higher law. Di ba ninintindihan ng tao yan? Bukod sa kanilang pamilya, iginiit rin ni Miss Duterte na ramdam na mayorya ng mga Pilipino ang inustisya sa bansa. Dagdag pa riyan ang mataas na presyo ng bilihin, paglaganap muli ng iligal na droga at korupsyon sa gobyerno. So when a man possesses power, hindi na niya alam kung anong gawin. Instead of enjoying life, because hindi niya alam lahat yung biyaya binigay sa kanila, the family, the reputation, the wealth, the whatever, galing ba sa kanila yon? No. No. Now, he doesn't understand that. Dahil sa kanyang edad, mayorya raw sa kanyang panahon ay nilalaan niya sa pag-aaral sa Biblia at pagdarasal. Tiwala naman si Miss Duterte na hindi pababayaan na may kapal ang kanyang kapatid sa loob ng ICC. Ipinagdarasal naman ni Miss Duterte na patuloy siyang bigyan ng dakilang lumikha ng proteksyon dahil sa kanyang paglantad. Batid kasi nito na hinahabol o binabalikan ng pamahalaan ang lahat ng mga nagsasalita laban kay Marcos Jr. sa pamilya nito at maging sa malalapit na kaalyado. Therefore, what will happen to him, I don't know. God is the ultimate judge. Kung masabi ng mga tao, karma na yan. Karma is not a punishment na pinarusahan ka dahil ginawa mo yan. Just like human law. Karma is just the fulfillment of the law. Karma actually is, in universal law, it's called, or in the Bible, what you sow, you shall reap. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Naku mga kareaksyon, napaka-iksi po. Napaka-iksi po ng mga sinabi nung ate po ni Pangulong Duterte, pero napakabibigat po ng mga kahulugan nun. Mantakin po ninyo yan, tinawag po si Bongbong Marcos na isang walking dead. Tinawag po ng ate po ng Pangulong Duterte na karma. Kung ano man ang mangyari kay Bongbong Marcos sa mga darating na araw o darating na linggo, buwan o taon, ay yun ay karma. Kahit ano pong gawin ng Marcos administration, nararamdaman po ng Marcos administration na ang clamor, na ang opinyon ng taong bayan ay wala na po kay Marcos Jr. At alam po